Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ayan. Mga kapatid, ngayong araw ng linggo, tayo ay may obligasyon at pananagutan sa Diyos at sa ating kapwa. Amen ba? Ayan. At marahil ito ay tanda o paraan upang tayo ay sumamba. Tayo ay magpasalamat at magpuri sa Diyos. Sapagkat ang araw ng linggo ay hindi lamang sinasabi natin na pangkaraniwan linggo, kundi ito ay mini Easter Sunday. Sapagkat tayong lahat ay may tungkulin na dapat gawin upang makatugon tayo sa kanyang kalooban. Hindi lamang sapagkat yung linggo ay obligasyon natin, kundi upang ipahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko. At sa ating pagpapahayag ng ating pananampalataya, marapat lamang nabuksan natin ang ating puso't kalooban sa biyaya at awa ng Diyos. Iyan ang mahalagang dapat na mapasa puso natin, sa ating buhay upang patuloy na magbigay tayo ng tunay na pagtitiwala. Maipahayag natin yung ating katapatan sa Diyos na maging instrumento tayo ng awa ng Diyos. Mga kapatid, sa unang bahagi ng misa, nandiyan ang tinatawag na penitential rite, pagsisisi ng kasalanan. At ito ay sinasambit natin, di ba? Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. Ayan. So, bubuksan natin ang ating kalooban. Tatanggapin natin ang ating mga kahinaan, kasalanan, at isusuko natin ito sa Diyos upang sa gayon, yung ating maliit o yung venial sins natin ay kung taos-puso sa ating pagsisisi, patatawarin tayo ng Diyos. Pero kung tayo'y nakagawa ng mortal na kasalanan, so kailangan na makipagkasundo kayo sa Diyos sa pamamagitan ng kumpisal. Mga kapatid, sa Ebanghelyo na ating narinig, tunay na ito ay sinasabi nga, ang paghahari ng Diyos ay kung paano tayo magiging maunawain sa ating mga kapwa na may utang sa atin. So kapag may utang tayo,
Sabi nga, kailangan na bayaran natin. No? Sapagkat hindi tayo makauutang uli kung hindi tayo magbabayad. Di ba? Palagay ko lahat na walang hindi tao na nangungutang. Subalit sa ating paghingi ng pangunawa o yung sinasabi natin na hindi tayo makakabayad ng utang, kailangan na tayo ay maging maunawain sa nagkautang sa atin. Dito nga sinabi, no, yung 10 milyong piso. Ibig sabihin na hindi siya makabayad, pero humingi siya ng awa na bigyan pa siya ng panahon para makabayad. Pero yung isang tao, isang lingkod, na nangutang lamang ng 500, hindi mapatawad yung nagkasala sa kanya, kundi pinabilanggo pa. Ibig sabihin na sobra, no, yung kanyang kalupitan. So ang nais o hangarin ng Diyos ay magkaroon tayo ng pusong mahabagin sa mga taong na humihingi ng awa sa atin. Mga kapatid, ang larawan ng Diyos Ama ay larawan ni Jesus. May pusong mahabagin, handang magpatawad. At iyan yung hinihiling natin sa araw-araw nating ginagawa. Sapagkat sabi nga, ang tao ay malapit sa kasalanan. Mahina tayo. Kaya kailangan natin ang lakas mula sa Diyos at liwanag na mula sa Espiritu Santo na tayo'y gabayan sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Sapagkat alam natin ang demonyo o ang dyablo ay nasa tabi lamang natin. So kailangan natin ng tunay at iba yung pananalangin sa araw-araw. Kahit nga dito sa loob, no? Kung tayo man ay nagiging mahina, no? Halimbawa na yung isipan natin, bagamat nasa loob tayo pero wala sa misa, ang demonyo ang sinasabi natin na humihikayat sa atin na alisin natin yung ating pag-iisip, ang ating puso sa Diyos. Pero hindi makapananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. At ito marahil yung nais ng Diyos sa atin, kaya tayo nabubuhay ay dahil sa awa ng Diyos. Sabi nga sa unang pagbasa sa aklat ni Sirach, yung hindi handang magpatawad sa kanyang kapwa o hindi marunong mahabag sa kanyang kapwa ay hindi para sa Diyos. Hindi siya magiging maligaya, masaya sa kanyang buhay. Kaya ang nais ng Diyos ay ialis natin yung puot, yung galit, at yung hinanakit sa ating puso. Bagamat mahirap patawarin ng tao na nagkasala sa atin, pero dapat tingnan din natin yung sarili natin. Mapapatawad tayo ng Diyos kung hindi natin kayang patawarin ang ating sarili
at lalong higit yung ating kapwa. Sa ikalawang pagbasa, narinig natin na sa mamatay at mabuhay tayo, kay Jesus tayo dapat nakasandig. Ibig sabihin, mamamatay tayo kay Jesus at muli tayo mabubuhay dahil kay Jesus tinanggap niya yung kamatayan at yung muling pagkabuhay ay tanda ng tagumpay na kung saan tayo ay naligtas sa ating kasalanan. Kaya nga po yung kapistahan ng pagtatanghal sa krus noong 14 na Setyembre ay tagumpay nating lahat sapagkat niyakap ni Jesus ang krus. At yung krus na yan ang nagsilbing lakas natin, tagumpay upang mapaglabanan natin ang kamatayan at kasalanan. Mga kapatid, ito yung dapat nating gawin sa araw-araw nating pamumuhay na bilang bayan ng Diyos. Sama-sama tayong maglakbay. Di ba yan yung tema ng sinodalidad na kung saan aakayin natin ang isa. Sama-sama tayo patungo sa buhay na walang hanggan. At si Jesus yun. At sa misang ito, nawa ang puso natin na pusong bato ay maging mahabagin, lumambot, upang sa gayon makamit natin ang tunay na kaginhawahan, ang tunay na buhay upang maging bukas tayo sa presensya ng Diyos. Sapagkat si Jesus ay pumapasok sa kalooban natin upang ipadama niya ang pagmamahal, ang awa at buhay na walang hanggan. Amen ba? Amen.